nandito na kami sa Beyond Patong. So mamaya, sumama ka sa amin natin, tour namin kayo. Tara! Beyond Pato. Grabe nakaka-excite, mag-iiyate kami ngayon! Excited na kami magyate! Hi guys! Welcome to Bukit Thailand! Team MVP in Shallow Bay! Game 1! Grabe guys, ang sarap dito! Party! Cheers from Alpha Vector! Thank you, Grabe! Nandito kami ngayon sa Chalong Bay, Thailand. No, dito sa Phuket. Thank you so much, Mentor Beach. Grabe, ang saya-saya and sobrang nag-enjoy talaga kami. Kaya dapat sa susunod makasama ka na. Thank you, Mentor Beach! Thank you, Mentor Beach! Love you! Good morning! Tara, kain tayo. Amazing morning! Mag-breakfast na po tayo. Amazing morning! This is our day 2! And pupunta kami sa Panga Bay, James Bond Island. And Baguio Island! Excited na kami! Sawadee ka! Phuket, Thailand! Amazing morning, mentors! Nakikita mo yung boat na yun. Diyan kami sasakay papunta rin sa James Bond Island. Grabe guys!
We're so excited! So excited! Hello, amazing morning! Ako po ay former public teacher at ginagawa na po ang I Am Full-Time. Ngayon ko po naranasan ang travel incentive ng libre po. Na-try ko pong mag-tour sa ibang country pero hindi po siya free. And I'm so thankful to our Mother Mentor, Precious Grace Capili. Maraming salamat po dahil napa-experience niyo po sa akin itong grabing blessing. I am a public school teacher doing the I Am Worldwide ng part-time. Pero ginagawa ko ito full-time by heart. And I am so thankful to you, Mentor Precious Grace Capili, for this opportunity. Yahoo! Grabe, sobrang sarap dito guys. Dapat sa next travel, nandito ka na. Amazing morning, mentors! Nandito po kami ngayon sa PT Island for our day 3 at mag-enjoy kami sa napakagandang beach dito. Thank you, Mentor Peach, for the free travel incentive. Sobrang amazing yung experience dito kasi first time ko, kasi nasusulat kaya kung ikaw, nag-hit ka ng travel incentive, i-hit mo na ngayon na. Sobrang amazing yung experience na binigay ng MVP Travel. So, sa mga hindi pa nakakasama, dapat next time tuloy mo na. At kung hindi mo na na-try sumama sa MVP Travels, you have to work it. Just grabe, worth it talaga. Thank you, Mentor Beach! MVP Travels the best! Sightseeing! Let's go! Perfect! Perfect pa! Off! Basa! Ano na? Thank you, Mentor Beach! Thank you, MVP! Let us all bow down our heads and feel the presence of God. Lord, we thank you for this time na nagkasama-sama kami muli para sa focus training. We pray, Lord, na open our hearts and our minds
nang sa ganun ay maintindihan at maunawaan namin na ang lahat ng aming mga matututunan ngayong gabi, Lord. We also pray, Lord, sa aming speaker for tonight na si Mentor John. Bless him, Lord. Give him the clarity of thoughts he needs to convey his presentation effectively. Also, Lord, help him to connect with us and to inspire us with his word. Ang lahat ng ito, Lord, I we ask in your mighty name. In Jesus' mighty name, amen, Lord. Ayun, maraming salamat, Mentor Wardy. Mentor Wardy, okay ba yung ating audio? Audible po ba dyan sa inyo? Kung okay naman po. Okay naman dito, Mons. Okay. Mentor Wardy, isang karangalan na maging baka partner kita sa hosting ngayong gabi ito dahil equally important din yung evening na to dahil for the second time, meron po tayo ulit isang napakalupit na sharer. But before that, magpapakilala muna tayo sa ating mga viewers. Of course, yun sa mga nasa Zoom, maraming salamat po. We appreciate po na naka-open po ang inyong camera. Pakitype naman po ng 1 kung kami po ay maliwanag na naririnig. And since meron na po tayo nagta-type na 1, okay, magpakilala na po tayo, Mentor Wardy. So, umpisahan mo na po. Okay, umpisahan ko na, Mens. I'm Warly Salvador from Pangasinan, dating OFW nurse. And now, sa bahay na lang at nag-alaga ng anak at ng pamangkin na 2. Oh, so, doing the I Am Worldwide business. Your turn, Mens, Marlo. Maraming salamat, Mentor Wardy. Ang inyong lingkod naman, amazing morning po sa inyo lahat. So why amazing morning? Dahil every day is always a blessing to do good. Ika nga, you were not good yesterday. Now is the best time, the appropriate time to be an agent of hope. Tama, tayo po ay agent of hope. So ako po ay isang angel din, mukha lang hindi angel. So ako po si Marlo Dictaan. Okay, ako po ay 47 years old, mga mentors. At ang background ko naman, ako po ay isang nurse, ako po ay isang midwife, at isang teacher. Pero syempre, ako po ay lubos at very proud na independent distributor ng I Am Worldwide. At syempre, bago po tayo magsimula, pangbitin naman po natin, Mentor Wardy, ang mga importanteng paalaala sa mga kasama po natin dito sa Zoom tungkol sa ating walang kumpay na reminders para naman po magkaroon po ng mas engaging at mas exciting at mas learning environment during the Zoom. Mentor Wardy, ano po ba dapat nilang alalahanin? Yes. Siyempre, unang-una dapat naka-on ang mga camera kasi pag naka-on daw, sila daw yung mga kikita ng milyon-milyon. Kaya i-on na ninyo ang inyong mga camera, mga mentors. And siyempre, kailangan din naka-ready ang inyong mga notebook at inyong mga pen dahil kailangan natin mag-take note sa mga ma-learn natin mamaya kay Mentor Aljun. And of course, kailangan din natin makipag-engage in case na mag-ask ng question ang ating speaker, feel free na mag-open ng mic para naman nakapag-communicate tayo. So, kailangan, of course, maging attentive tayo sa pag-listen at syempre focus tayo para matuto tayong lahat. So, yon mga mentors. Mentor Marlo. I think nawala si Mentor Marlo. So, hindi na natin patatagalin, mga mentor. I think nawala ang signal si Mentor Marlo, ano? So, para hindi na tayo magtagal, ang ating speaker for tonight ay malupit. Isa siyang Emerald Elite Executive
Sports Car Achiever, Grand Europe Travel Incentive Achiever, at 7 million circle. Pero bago yan, panoodin muna natin itong kanyang video. Isang milyon. Yan. 2 milyon. 3 milyon. At Para yung yung milyon palakpak para sa ating mentor, mentor, Lena. Laza. Virtual club po tayo mga mentors. Amazing morning po, Mentor Aljun. Hello guys! Amazing morning! Natawa ako sa video. Kasi hindi po yun yung video ko. Siguro pinaalala lang ni Mentor Patsy, no, yung aking first car. So, video talaga yun ng first car ko dito sa I Am Worldwide. So, amazing morning, Team Abundance. Ayan, palakpakan naman po natin, no, yung mga productive today. Ayan, sino po yung may mga pay-in today? And sino naman po yung mga may benta po today? Ayan. So, amazing morning. Ako na naman yung magte-train sa inyo, no? So, maumay tayo tonight. Okay lang po, ayan, at least na-remind po ako sa aking first car. Ayan po yung kauna-unahan ko pong shoot dito sa Iron Worldwide. And na-remind po ako ulit yung purpose kung bakit ako nandito. 'Di ba? To inspire everyone. Okay lang po, it's okay. And natuwa naman ako sa video ko. That was way back 2020. 'Di ba? So, yun po si Mentor Aljun. Yung buhay pa yung mga dinosaur. Ayan. So, yun po tayo, no? So, syempre, gusto ko din i-take yung opportunity na mag-thank you, no? Sa Team Abundance na naging part po tayo as one of our trainer sa inyong focus group. Grabe, no? It's a privilege and honor na makapag-present or makapag-train po dito po sa community na meron po kayo. Ayan. And sobrang na-appreciate ko po yung mga nag-open cam. Thank you so much. Ayan. So ngayon pa lang po kinukongratulate ko na kayo kasi alam niyo po ba na ganyan po yung attitude ko nung nag-start po ako sa business. Every time na may mga ganito, nag-open cam talaga ako. Tapos nire-remind ko yung sarili ko, yung itsura ko. Diba? So thank you guys, no? Sa mga, ayan. Sino po ba dito yung mga nagwo-watch, no? Paki-type po kung saang location po kayo right now or kung saang lupalop kayo nanonood right now, paki-type po sa ating chat box bago po tayo mag-start. Ayan. Watching from Batangas, Caloocan, Antipolo,
GGS, Saudi Arabia. Wow, Italy. Oh, may taga-Italy, no? Pangasinan. Ayun, no? Thank you guys, no, sa mga nagta-type. So, sobrang aggressive po pala ng Team Abundance. Sino po ang nasa Italy? Kasi I've been there. Ayan, talagang ang ganda po ng Italy, no? Ayan, from USA, from Laguna. Ayun, no? So, thank you so much sa mga nagta-type, watching from Novaliches. Ayan. Hello kay Mentor Marlu. Ayan, isa sa masipag nating, ano, no? Talagang host. Alam mo po ba, Mentor Marlo, is dyan po ako nag-start. Every time na may mga event, gatherings ang teams, talagang hosting po ako. Host to the max talaga, as in, doon po ako nahasa. Doon po ako mas gumaling in terms of pagtotalk. Ayan. So, nandito pala yung mentor ko po, no, in terms of paano mag-talk, no? Ayan, si Mentor Jello, isa po yun sa, ano ko mo, trainer ko. Nung nag-start po ako sa business, kung di po dahil sa taong yan, hindi po ako matutong mag-talk. Sila ni Mentor Carmela. 'Di ba? So thank you so much. Nandito po yung ating mother mentor, no? Grabe po 'yan. Kasi nung nag-start po ako sa business, naalala ko wala pa kaming mga sasakyan. Yung first car po ni Mentor Patsy na Honda Civic ba 'yon? Doon po kami nagsisiksikan. Para po kaming mga ano, kasi every time na nag-aano kami, like yung training, tapos syempre sobrang bait po ni Mentor Patsy. 'Di ba? So nagsisiksikan kami sa Honda Civic niya. Tapos dinadrop lang po niya kami sa condo kung saan kami nakatira noon. 'Di ba? Kami nila Mentor Jello. 'Di ba? So but right now pag nagmi-meet po kami, no, talagang hindi na po basta-basta yung mga sasakyan ng mga kasama natin. Nakakatuwa lang kasi yung mga taon na lumipas, talagang hindi natin nagugulat ka na lang. Tama yung mga sinasabi ng mga mentors na one day magugulat ka na lang, iba na pala yung kinakatayuan mo ngayon kaysa noon. 'Di ba? So kung ikaw right now, na-enjoy mo pa yung pagko-commute, na-enjoy mo pa yung yung mga times na wala ka pang grupo, wala ka pang member, so enjoy mo lang. 'Di ba? Mas maganda ma-enjoy mo lang ng ma-enjoy mo lang. Tapos kung ikaw naman right now mag-isa ka pa lang, kung saang bansa ka pa, i-goal mo na next time marami ka ng kasama sa Zoom. And i-goal mo na next time maa-awardan ka din. Kasi katulad mo lang din po kami na nag-start po kami sa business. 'Di ba? So nakakatuwa ang I Am Worldwide kasi talagang baguhan siya ng buhay. So tonight, actually yung iti-training ko po sa inyo is isa sa fundamentals kung bakit po naging successful or bakit po nabuo yung Team Spartans. And alam niyo po ba na ito po yung natutunan ko kay Mentor Team nung nag-start po ako sa I Am Worldwide. Ayan. Opo. Ayan. Wala po kaming ulam. Ayan. Ay, maingay na. Ayan. So, allow me to share my screen para sa ating topic tonight. Ayan. So, abang-abangan po natin yung ating Lamborghini, no? Sana walang maunang maglabas ng Lamborghini na violet. Kasi yan talaga yung pinaka-goal ko. Okay? So, our training tonight, ayan, is all about closing the deal. Okay? So, ako po, nung nag-start po ako sa business, ito po yung una ko pong inaral. Ayan. Ayan. So, ito po yung una kong inaral dito po sa company or dito po sa community na meron po tayo. So, how to close and upsell package. So, para po sa mga nandito right now, I believe may mga kanya-kanya po tayong technique kung paano po mag-a-upsell or magko-close ng deal. So, ito naman, very informative kasi right now, detailed to detailed po yung mga i-explain ko po sa inyo today. And hopefully po sa mga nandito right now, make use of the time na makapag notes ka kasi importante pa rin na naisulat mo yung mga trainings po or mga nababanggit po dito. Okay? So, ito po ay from Spartans Community. Since family naman po ang Team Abundance sa amin. 'Di ba? So, ako po, proud po ako and sobrang happy po ako na i-share po to sa inyo. Okay? So, closing the deal. Wait lang.
Ayan, outline ko na siguro. Okay. So closing deals with clients involves a combination of understanding their needs, building rapport, ayan, demonstrating value, and clearly presenting your offer. So, ang pagko-close ng deal, hindi lang po to, ang goal mo is ma-present mo lang yung business. 'Di ba? So, ang goal mo, mabigay po yung mga kailangan nila, 'di ba? Ma-build up mo yung ating company, the product itself, and of course, the value. Kung ano ba ang meron sa kumpanya. What's in it for us? Ano ba ang makukuha po nila? And of course, no, what we offer. 'Di ba? Alam naman natin sa IAM Worldwide, we are not just offering income or money, 'di ba? So dito we offer hope para sa karamihan. 'Di ba? So kailangan mong maintindihan na yung i-offer mo sa kanila, it's not about yung mabilisang income, it's not about na gusto mo lang kumita dahil magjo-join siya. 'Di ba? So dito importante na malaman mo din yung pangangailangan ng taong pepresentahan mo. Okay? So, closing deals with clients involves, and ito po yung mga key points, no? So, number 1, understand their needs. So, minsan po kasi, hindi po natin naiintindihan or kaya ang layo po ng explanations po natin doon po sa taong pepresentahan po natin. So, for example, the client is interested doon sa products. Pero sometimes hindi natin, nane-neglect natin yung mga points na ganon. Ano daw ang tawag sa ganon? Yan po yung mga pain points po nila. 'Di ba? Nane-neglect natin na ang client pala, they're looking for product. So ano ba ang dapat mong ibigay? Okay? So dito, napapaloob yung mga testimonies, ano ba ang benefit ng products. Minsan po kasi ito yung po yung mali ng karamihan. They keep on explaining about opportunity. Hindi nila naiintindihan na yung need ng tao is all about products. So ano po ang nangyayari? Ayan. So ano po ang nangyayari pagka ganun po? Nawawalan po ng gana yung kliyente mo. Kasi tama naman, 'di ba? All I need is product itself. Gusto kong malaman the benefit and at the same time mga testimonies. Ikaw, sobrang gigil ka na. Gusto mo nang may mapa-join sa business. Gusto mo nang may mag-pay-in sa'yo, hindi mo naiintindihan. So, ibig sabihin po, hindi mo naintindihan kung ano yung kailangan ng customer mo or ng client mo. So, dito, no, listen actively to your clients to understand their pain points and what they are looking for in a solution. 'Di ba? So, importante po na malaman mo po, lalo na po sa mga bago po dito. Kasi I believe yung mga bago po, manggigigil po talaga sila sa ganda ng IAM, sa ganda ng negosyo, 'di ba? Pero we have to consider the needs of the people or mga taong nag-i-inquire po sa atin. Okay, so pangalawa po tayo. Ako po magiging straightforward po ako dito ha. So talagang point to point po agad ako. Okay, so build rapport. Ayan. Establish a strong relationship with your client by understanding their needs. Ayan, communicating effectively and showing genuine interest in their goals. 'Di ba? Genuinely daw. Ibig sabihin po, talagang puso sa puso po yung pag-o-offer ng negosyo. So communicating, at some point, ito yung hindi po natin nabibigay. So in terms of building relationship sa client, it comes with kwentuhan. Story can tell and story sells. 'Di ba? So at some point, minsan kasi hindi natin nagagawa 'to. Syempre ikaw, for example, you want to detailed doon talaga sa presentation sa kanya. Gusto ko kasi detalyado ako sa kanya kasi nakita ko interested siya sa income, interested siya sa products. 'Di ba? So nakalimutan mo kasi in building rapport, kailangan po meron po tayong out of the box topic. Ibig sabihin po, makikipagkwentuhan ka sa kanya. Bakit? Para mas makilala mo siya. Pag kilala mo yung tao, ano po ang nangyayari? 'Di ba po, pag kilala mo na ang isa't isa, or kaya kayong dalawa, nagiging comfortable siya.
Pag naging comfortable yung client mo, mas mabilis mong maibigay sa kanya yung hinihingi niya. Or at the same time, yung kailangan po niya. 'Di ba sa isang relationship, pag hindi maayos yung communications nyo, 'di ba nag-aaway kayo? Same din po sa clients po natin. Anong sabi po? Communicating effectively. Kailangan po, pagdating sa communication, hands-on ka. Okay po ba? Natututo po ba? Medyo bang mabilis po ako? Kailangan po kasi natin to lalo na sa pagtotalk. Okay? So next. Ayan, wait lang ha. Nag-aano yung slides ko. Okay. Ito po no. Bakit number 5 na to? Ayan. So number 3, present solution. Ayan. So clearly articulate how your ay, wala na naman. Lang guys. Nakakat. Ayun. Okay. So proceed tayo sa number 3. Present solution. Clearly articulate how your product or service addresses the client's needs and provides value. So highlight the unique selling points and benefits. Okay? So dito, iba-iba kasi ang kailangan ng kliyente. So imbis na problemahin mo yung client, i-present mo yung solution na kailangan niya. So for example, wala siyang pera, ano ba ang dapat isasagot mo? So for example, ang tao, kumbaga hesitant pa siya kasi ang daming barley lumalabas sa market. So ano ba ang kailangan mong ma-provide? 'Di ba? So kailangan mong makita or mabigay sa kanya yung highlights ng ating produkto. Ano ba ang kayang maibigay or ang kayang i-provide ng products na meron tayo? Okay? So, yun yung importante pagdating po sa pagbigay ng solution. 'Di ba? Kasi ang kliyente naghahanap ng solution. Hindi yung pinoproblema po natin yung kliyente. Pag naging problema po ng client, tapos problema pa yung naibibigay po natin, the more na mawawalan po siya ng amor sa negosyo or hindi siya maging interested. 'Di ba? So ano ba ang selling part ng ating products? So syempre, we have the best product of all barley among barleys in the Philippines, tama? And of course, no, kailangan mo din maibigay yung value, 'di ba? Ng I Am Worldwide. 'Di ba? So, it's not about the product itself kasi pwedeng ma-consider yung business in the long run. 'Di ba? Ako po, lagi ko po yang sinasama or kumbaga sinasama ko yung kasi minsan yung tao interested lang sa product itself. Syempre, tita, okay naman, barley. We know barley, ang daming kinds of barley. Pero tita, gusto kong malaman mo. Ito ha, sample ha. Ito tita, gusto kong malaman mo na pag nag-take ka ng barley, syempre pag sobrang effective yung product, darating ang point na magbi-business na din po kayo. So right now, tita, I know hindi ka po interested sa business. Pero gusto ko din pong i-explain po sa inyo yung side business nito kasi pwede mo din pong ma-consider in the long run. Ano po ang tawag doon? Push and pull po tayo. So ang kliyente, kahit hindi niya gusto, kumbaga, mag-a-agree ka na hindi niya gusto, pero hinihila mo siya pabalik na pwede niyang ma-consider in the long run. 'Di ba? So napansin nyo, parang inaano ko yung kliyente na okay naman na maging product user ka lang, okay naman na gusto mo lang yung produkto, pero kasi pag sobrang ganda ng products na meron tayo, so present mo agad yung mga testimonies. Ito po, isa po sa mga natulungan po ng produkto na meron tayo. Ito po, natulungan gumaling sa high blood niya. Ito po, bumaba po yung sugar ng diabetes niya. 'Di ba? So I believe yung iba po na nandito right now na nag-join, yan din po yung ilan sa mga technique po na binigay po ng mga mentors po na nagpa-join po sa inyo. Ito minsan yung nakakaligtaan po natin. Nakakalimutan natin kung paano tayo in-invite ng taong nagpa-join sa atin. Tama o tamang-tama?
na hindi natin na-apply sa mga prospects natin ngayon. Agree ba kayo? Kasi ganun din ako. Nakalimutan natin kung paano tayo niya pina-join. 'Di ba? Tapos ikaw, you keep on thinking, searching ka, paano nga yun? Paano nga? Paano ba niya nga ako napapa-join? Kasi doon na tayo napapasok eh. Kumbaga, nakakalimutan na natin kasi eager na nga ikaw mag-share. 'Di ba? Pero pwede mo din palang gawin yun sa mga magiging prospect mo this time. Okay, so next tayo, mabilis lang po ito. Handle objections. Anticipate potential concerns or objections from the client and address them confidently and empathetically. Diba? So, Right. eto daw, no, in handling objections, minsan, ito kasi yung critical part eh. So, syempre, na-present mo na, sobrang confident ka na sa product, sa ano, minsan, pag hindi natin nasasagot ng tama yung mga objections po nila, dun po ang mas mahirap na part. So, dapat ikaw, sobrang confident mo na sagutin yung kliyente mo. 'Di ba? Ito kasi yung minsan hindi din natin nakukuha eh. 'Di ba? Mens, ginalingan ko naman. Mens, ito kasi yung problema niya, ito yung sagot ko. Eh, hindi tugma yung sagot mo. Or kaya naman, hindi ka confident dun sa sinagot mo sa kanya. Malay mo, naghahanap pala siya ng, kumbaga, minsan po kasi yung ibang kliyente, they keep on objecting kasi tinetest ka lang niya kung kaya mong alam mo yun, kaya mong ilaban or kaya mong protektahan kung anong meron sa negosyo mo. Marami po akong ganyan. 'Di ba? Ayan, may catering services dito. Ayan. Okay? So, dapat confident ka on answering their objections. 'Di ba? Lalo na, example, pinakaunang objection, eh, ayaw ko kasi ng ganyan kasi invite. 'Di ba? Yan yung unang na-object sa atin. Ayaw ko yan kasi network marketing. Ayaw ko niyan kasi ano yan eh, pyramiding scheme. 'Di ba? Yan yung mostly talaga na sinasagot. Ay, yan yung bilog-bilog. Ito yung mga ano-ano, connect-connect, ulo-ulo-ulo, ganon. 'Di ba? So mostly yan po yung nababanggit. So in terms of handling objections, meron din pong tayong topic regarding that. At pwede din nating i-ano next time. 'Di ba? So in handling objections, kailangan ikaw po ready ka. Kasi mahirap naman nagtanong na yung kliyente, tatawagin mo pa yung mentor mo. 'Di ba? So kung hindi mo naman kaya confidently no, yung ating pagpe-present or pag-o-object. Ito po no, another idea naman or another na pwede mong gawin is provide evidence and testimonials to support your claims. Kasi minsan kahit hindi mo na o-object or hindi mo nabibigay yung sagot dun sa question niya, ay minsan dun siya naniniwala sa evidence and testimonials. 'Di ba? Lalo na po yung ating ano sa from Chicago, 'di ba? Naalala mo si Tita Baby? Alam nyo ba na marami akong napapay-in doon na Jade dahil po sa video na yon, 'di ba? So, minsan yun lang pala yung kaya na magpapay-in ng Jade, 'di ba? Kasi nabanggit doon lahat. 'Di ba? So mas maganda gamit na gamit natin 'yon. 'Di ba? So, yun po yung pinaka-importante in terms of pag-handle po ng objections. Okay? Ayan, katulad ng sinabi ko, mabilis lang talaga to, no? Ito naman, sa training po ako. Ayan. Closing deals with clients involves several key steps. Okay? So, inulit ko lang talaga. Ito, number 5, no? Negotiate terms. Ayan. So, dito na pumapasok, no, na nakikipag-away ka na sa kliyente mo. Or kaya naman, nakikipag-negotiation ka na. 'Di ba? So discuss pricing. Ayan. Sino ba dito yung mga mga naka-experience? Bakit po yung iba 500 pesos lang tapos ang dami ng sachet? 'Di ba? Meron po ba nang naka-experience dito? Kasi dito sa atin, ako ilang beses na eh. Bakit sa inyo 1,000?
Doon 300 lang, ang dami ng sachet. 'Di ba? So dito makikipag-negotiate ka sa kanya. Okay, so pagdating naman sa pag-negotiate, no, kailangan din alam mo ano yung product na meron ka. 'Di ba? So ano ba bakit kaya 10 sachet lang tapos 1,000 pesos? Ba? So isa sa sinasagot ko diyan, kasi po 1,000 po siya kasi ito po yung pinaka-original. 'Di ba? And wala po tong katulad. Kaya po siya 1,000 tapos 10 sachet lang. Bakit sachet po siya? Ito kasi minsan naka-question din 'to. Bakit yung iba meron silang garapon daw, kinukutsara, 'di ba? So ako naman ang sagot ko diyan, tita, tito, ito po kasi bakit siya naging sachet para maiwasan po yung contamination ng products. Kasi 'di ba po, pag laging binubuksan, pag laging nagsuscoop, malay nyo po nababasa po yung scoop. 'Di ba? So in other words, pag nabasa po yung produkto meron po tayo, nako-contaminate na po siya, nawawala na po yung enzymes. 'Di ba? So yan po yung pang-depend ko. In terms po doon sa mga merong sachet at sa kanila garapon and mura lang. So tita, tito, bakit po mahal po yung atin? Ito po, wala po talagang halo. From raw product sa Australia, 'di ba? Na manufacture siya sa Philippines, pero wala pong kahit anong hinalo po sa produkto na meron po tayo. Kaya po siya 1,000. Kasi ganun po kaganda or ka-authentic, pure ang barley na meron po tayo. Ito, terms. 'Di ba? Terms and condition. 'Di ba? Openly and transparently. So kailangan po natin maging transparent po sa customer po natin. Huwag po tayong mag-overpromise. 'Di ba? Minsan po kasi na-overpromise natin eh. Nakita ito pong product nakakabuhay ng patay. 'Di ba? So minsan ganun eh. Meron akong mga down hindi nila naintindihan yung mga ganung part, 'di ba? Tita, pag nag-inom ka nito, one sachet lang. The next day wala na, tapos na yung problema mo. 'Di ba? Kasi hindi ang kliyente kasi hoping sila na gumaling. Ito pa hindi pa na-i-explain na ang products natin hindi po siya gamot, nakakatulong lang po. Minsan po kasi na-overpromise po tayo eh. Ay tita, naku po, yung mga binanggit nyo pong sakit. Eto po, 2 sachet lang, buhay na agad siya. Ay nako, wala na agad. 'Di ba? Paano pag nag-take yung kliyente mo, tapos binalikan ka the next 2 days? Ay bakit ganun yung sabi mo ganito? Tapos nung nag-take ako, wala namang nangyari sa akin. O patay ka ngayon, binalikan ka. 'Di ba? So, be transparent. Ano po? Ayan. Wala po kaming ulam. Ayan. Okay? So, proceed tayo, no? Be flexible and willing to find a mutually beneficial agreement. Si Jello magaling dito sa mga agreement na to, no? Kasi magaling siya in terms of handling objections at saka yung mga ganito. 'Di ba? So, kailangan ano tayo, no? Flexible ka. 'Di ba? Tapos yung mga agreement kasi minsan doon po nagkaka-cause ng, alam mo yun, hindi pagkakaunawaan. 'Di ba? So ito, minsan ito din po yung ginagawa ko, no, mga limited offer, special promo, 'di ba? Baka yung iba po na nandito, no, makakuha ng idea, ganito pala. Ayan, limited offer kahit hindi naman limited, 'di ba? Para lang makabenta. Special promo kahit hindi naman talaga promo, 'di ba? So ito, treat copper package as free membership or limited promotion only. 'Di ba? Sino po dito yung mga nag-a-ads po nga ng ganito? Ako po, ang dami ko pong ganito, tapos na-upsell ko po, no? So, wala pong problem yung ganon. 'Di ba? So, number 1 way yan. So, sa mga nandito, no, kung Jade target mo, 'di ba? Siguro hindi mo na-appreciate yung copper. So, pag ikaw naman, willing ka na, alam mo yon, mas maganda po kasi makuha muna natin yung tao bago natin iparealize sa kanya yung mga packages. 'Di ba? So ako po ang ginagawa ko, tita, actually po, yung copper po na yan, yung 6 box natin, is one way of promotion po namin. Ngayon po, pwede naman po kayong maging member na kasi meron na po siyang 50% discount. Ngayon po, tita,
serve as down payment na po yan. Kasi I believe po at sobrang ano po ako dito sa products na meron po tayo. So ngayon po, baka po kasi magbago yung isip nyo na pwede po kayong mag-business in the long run, pwede nyo ding makonsider yung mas mataas na package. Eto tita, okay na to po kunin ko na po yung 5-6 nyo, bibigyan ko na po kayo ng products. After nyo pong matry yung products, pag feeling nyo effective po sa inyo, tulungan po kita kung paano po maging part ng community. 'Di ba? So kung ikaw nakakarinig ng gano'n na magagandang salita, gagrab mo ba yung 5-6? Siyempre, yes. O 'di ba? After nun, titake siya ng barley, siyempre maa-addict siya. 'Di ba? Magtitake siya, tapos pakiramdam niya lumalakas siya. Pakiramdam niya tapos minsan ito pa. Isang take lang nagpo-poop na agad yung kliyente. O 'di ba? Pasok na sa banga. Upsell ka na after that. Ba? So, pwede mo din gawin to, no? I-treat mo yung copper as membership, as a free membership, or kaya promotion. Okay, so next tayo. Number 6. Ayan. Clearly outline the next steps and ask for their commitment. Ayan. Use closing techniques such as the assumptive close or the trial close to gauge their readiness to move forward. Be direct but respectfully in requesting their decision. In short, wag daw natin pilitin. Okay? Kailangan maintindihan mo din yung mga decisions po ng bawat isa. 'Di ba? So ang tao minsan takot lang talaga gumastos o kaya nagtitipid. 'Di ba? Pero syempre hindi tayo nagsa-stop sa ganun lang. 'Di ba? So ang tao naghahanap sila ng mga beneficials po nila. 'Di ba? Minsan po, ang tao doon po natin nahuhook up doon sa mga example, yung 50% discount. 'Di ba? Tapos syempre kailangan makuha mo yung commitment. Mahirap po kasi na ayan, ako kasi may na-experience ako, nagbayad na sa akin ng 6,000 kasi nga in-offer ko yung copper. Tapos hindi ko nakuha yung commitment niya. Na tita, after po nito sa akin pa rin po kayo makikipag-usap. Nag-inquire sa iba, nakita. Aljun, bakit ganun? 6,000 lang, 5,600 lang, member na ako, 50% discount with ID, with membership. O, diba? Hindi kayo nagkaintindihan. Hindi mo nakuha yung commitment niya. Bakit? Nag-inquire po siya sa iba. Ibig sabihin, hindi siya committed sa'yo. Naghahanap pa rin siya. Nakukulangan siya sa solution na binigay mo. 'Di ba? Ano pa ang mga closing techniques natin diyan? 'Di ba? So madaming type of closing. Meron tayo dito ano tawag nito? Positioning, 'di ba? So importante na maaral mo 'yon kung paano mo binabagsak yung positioning na 'yan. 'Di ba? So ano yung mawawala sa kanya pag hindi siya nag-start ASAP? 'Di ba? Ano yung masasayang? Ano yung mawawala? Pag hindi today, bakit next month? 'Di ba? So, kailangan mo din makuha or malaman kung paano yung bagsakan pagdating sa mga ganong bagay. Okay? Tapos, syempre, mahirap na magtambay ka doon. 'Di ba? So, in closing, mahirap po kasi na maisip pa ng tao na, ay, baka inaano lang ako nito kasi magkaka-income din siya. 'Di ba? Meron kasing ganung klaseng tao. Invite mo lang ako dito para makakuha ka ng 20,000 eh. Gusto mo lang ako mag-jade para mag-just for you ka eh. 'Di ba? Meron kasing klaseng ganong tao. So kailangan mabigyan mo siya ng mga technique na alam mo yon hindi halata. Na kaya lang naman kaya mo siya pina-jingle sa just for you mo. 'Di ba? Nakakagigil din kasi pag isa na lang. 'Di ba? So nanggigigil ka eh, no? Gumagawa ka talaga ng ano. Pero katulad ng sinabi ko, mentors, mas maganda pa rin in a right way. Tapos respect pa rin dun sa decision na anong gusto nila. Kung hindi naman talaga kaya, wala na tayong magagawa, 'di ba? Pero kung kaya naman natin bigyan ng chance or kaya naman yung example, yung down payment, mas maganda po magawa po natin. Kasi after that, pwede mo namang ipakausap siya sa mga top mentors mo, kaya naman yung mga nag-guide sa'yo. Okay? So next tayo. 7.
Demonstrate high value. Ayan, so in clothes, how you project yourself confidently. Ayan, body language, and in language, no? Ayan, confidence is the key. 'Di ba? So, mentors, syempre, negosyante tayo. 'Di ba? So, magkano ba yung kinikita sa Iron Worldwide? 'Di ba? So, milyon-milyon po yung pinag-uusapan po natin dito. 'Di ba? So, in terms of demonstrating high value sa kliyente, dapat sa'yo pa lang, you look so professional. 'Di ba? Yung kahit wala kang pabango, mukha kang mabango. 'Di ba? So, paano ba daw yung ganyan? Nakikita nyo ba si Jello ngayon? Kung paano na umaura? Ibang-iba na siya, 'di ba? So, sa tingin mo, pag si Jello, pag siya ang nag-present, mapapapayin kaya? Yes, kasi kung titingnan mo si Jello, ibang-iba na siya manamit ngayon. Doon pa lang kasi nakikita na ng kliyente mo na kumikita ka talaga sa negosyo na ino-offer mo sa kanya. Kaya dapat doon pa lang you look professional. 'Di ba? Na kahit wala kang pabango, mukha kang mabango. Ayan, si Mentor Patsy, kahit hindi yan nagpapabango, mukhang mabango. 'Di ba? Sila Mentor Candy, sila Mentor Nico, Mentor Bridge. 'Di ba? Mukha silang mga yayamanin talaga. 'Di ba? So, kailangan makuha din natin yun. Ma-adapt din natin yun. Kami dati, tinuruan kami ni Mentor Team na kahit wala pa kaming kinikita, mukha na kayong mga kumikita ng sobrang laki. 'Di ba? So, ganun po yung tinuturo po sa atin. It doesn't mean na niloloko natin yung kliyente, pero syempre, we are in the business na talagang pang-international at milyon po yung pinag-uusapan. 'Di ba? Tapos dapat confident ka. Confident ka sa negosyo mo na pwedeng magpayaman sa taong kinakausap mo. 'Di ba? So sa'yo pa lang dapat nagmumula yung mga ganong bagay. Kasi alam nga naman mag-present ka, naka-t-shirt ka lang. Eh yung kausap mo, attorney pala. 'Di ba? Syempre sa Facebook lang kayo nagkakilala. Tapos hindi mo naman siya totally nakikita in person. Tapos nag-meet kayo sa office. Ngayon, pag meet nyo ng office, yung kliyente mo pala medyo may kaartehan. Yung kliyente mo pala medyo sosyalin. Nakita ka, nag-t-shirt. Tapos yung t-shirt mo kulay black. Tapos yung mga dandruff mo nagkahulog-hulog dito sa nakikita nagpuputi-puti. Ay wala na. 'Di ba? 'Di ba? So kailangan dun pa lang ka na, aware ka na doon. Tapos nagugulat yung customer mo, bigla ka nagaganon-ganon, no? Diyos ko, ang dami pa ng dandruff nalalagay. 'Di ba? So yun pa lang po, kailangan po natin maintindihan na we are in a $1 million business. And dun pa lang po, kailangan maging high value ka na. Okay, so next tayo, follow up. Okay? After the deal is closed, follow up to the client to ensure smooth implementation and address any remaining questions or concerns. 'Di ba? So, dito, alam nyo ba, mentors, 70 to 80% ng mga nagpe-pay in sa follow-up galing. 'Di ba? So, make sure na nafa-follow up mo. Ayan, ilang beses po ba dapat nagpa-follow up? So, kung ikaw nag-a-ads right now, paki-type mo nga, ilang beses dapat nagpa-follow up sa isang araw? Ayan, malalaman natin kung sino dito yung mga nagpa-follow up. Ilan po ba? Check ko nga kung meron ditong nagpa-follow up. Sabi ni Jello, paano po kung mukhang maasim? Pag mukhang maasim, siguro maligo ka 3 times. Sabi ni Mentor Sheila, 2 times. Ayan, si Mentor Sheila lang ata yung nag-a-ads dito. Ayan, nag-a-ads po ba lahat? Baka kasi umaasa lang tayo sa ads. Wala na tayong follow-up. Nag-aantay lang ng may mahulog. Hala, si Mentor Sheila lang? Hala tayo. Mahirap to. 'Di ba? Ako po, hangga't hindi po ako nabablock, magpa-follow up po ako. 'Di ba? So ako po, gusto ko talaga 3 times ako mag-follow up sa isang araw. Morning, tapos lunchtime, tapos dinner time. 'Di ba?
Kasi yun yung mga time na may mga sobrang dami silang oras mag-scroll o kaya na mag-check ng mga messages nila. So, syempre, pag idle time, mas maraming time na makausap mo yung kliyente mo. 'Di ba? Syempre, minsan meron pang times na hindi pa rin siya ano dun sa presentation o ask mo ulit siya. 'Di ba? I know may mga remaining questions pa po kayo. Mayroon po ba kayong gustong i-clear para lang proceed tayo sa payment? Or kaya naman po, ano po ba ang gusto mo pang malaman? Meron ka pa po bang question sa mind mo na hindi mo pa natatanong? Ayan, pwede po kayong magtanong right now. Okay? So, kailangan din po maging makulit ka po. Ang taray naman itong nagme-makeup. Sino ba to? Si Mentor. Si Mentor Eileen, no? Nagme-makeup. May presentation ata to. Ayan. So, mentors, again, it is important na ma-follow up po natin yung mga kliyente po natin. Okay? Kasi minsan, sa hindi po natin pag-follow up, na-follow up na ng iba. Nag-join na pala sa iba. Eh, nag-follow up ka 3 days ago. Pag-message mo ngayon, nag-follow up ka ng ano, ng example nung product or kaya naman testimony. Nag-reply si bakla, sabi, ay, member na po ako. Wala na. Yan, tagal mo kasi nag-follow up. 'Di ba? Meron po bang naka-experience na gigil kang makapagpa-pay-in na hindi mo na follow up, nag-join na sa iba? Meron kami dito, hindi nag-follow up, nag-join sa iba. Eto pa, week pa lang, sapphire na. Kumusta naman yun? 'Di ba? Iyak siya. 'Di ba? Sakit sa ulo nun. Masakit sa bangs nun. 'Di ba? So, talagang grabe yung na-experience. 'Di ba? Si Mentor Jello, narinig ko, hindi siya nag-follow up. Nag-join na pala sa iba, platinum package pa. 'Di ba? So, sayang kasi pag hindi natin na-follow up. Kaya kami ngayon gigil na kami sa follow up. Kasi 70 to 80%, 'di ba? Yung mga na-follow up natin, dun galing. 'Di ba? Ayan, nag-jade na sa iba. Si Mentor Liza nga. Si Mentor Liza yung kinikwento ko po sa inyo. Hindi niya na-follow up, nag-join na sa iba. Week pa lang, sapphire na. 'Di ba? So sayang yung mga ganong bagay. Eh, syempre, aminado naman tayo. Minsan napapagod din tayo sa kaka-follow up. Hindi natin naisip yung iba. So nakakalimutan natin. Okay? Yan. So next. Ayun, bakit number 6 to ulit? Okay, so take note. Ayan, 8 lang ba? Okay, so ito yung iti-take note natin. Remember, every client is different. 'Di ba? Magkakaiba po ang kliyente. So adapt your approach based on their preferences and communication style. And always prioritize building long-term relationship over short-term gains. Ano daw? Importante yung mahabang relationship sa kliyente. It doesn't mean na nakausap mo lang siya today, okay na yon. Agree po ba? Minsan po kasi, hindi talaga nag-on the spot. 'Di ba? So, minsan may mga ganong kliyente. Kausapin mo ng kausapin. 'Di ba? So, minsan dun din po napapapay in. And of course, no, building trust and providing exceptional services are essentials for long-term success in closing deals with clients. 'Di ba? I-build mo yung trust, hindi naman to kakilala mo. Okay lang kung friend mo, kakilala mo, mabilis yung trust kasi build na. Pero syempre yung mga nag-aano sa atin, nag-i-inquire sa atin, iba't iba yung ugali, iba't iba yung gusto. So ikaw dapat, ano ka dapat? Flexible ka pagdating sa pakikipag-usap po sa kanila. So it comes with, i-train mo yung sarili mo the way you communicate your client. 'Di ba? Kasi kanya-kanyang diskarte dito, mentors. Hindi naman pwede na yung nakuha mong learning sa kanya, i-a-apply mo doon effective agad.
may mga bagay na kailangan mong i-ano kasi hindi pare-parehas. Yung technique ni Mentor Jello, tinry mo sa'yo, tapos tinry mo sa customer mo, hindi effective. Balikan mo ngayon si Jello. I mean, hindi man effective yung tinuro mo. Hindi siya ganon. It is just, meron lang talaga kanya-kanyang style, kanya-kanyang strategy kung paano gumaan yung kliyente mo sa'yo. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat pare-parehas. Okay? So, ito naman po, no? Proceed na tayo sa next topic natin. Upselling packages. Okay? Upselling packages to clients involves understanding their needs and demonstrating the value of additional offerings. Okay? So, ano yung mga additional offerings na pwede mong ibigay sa kanya? So, for example, meron kang kliyente na taga-ibang bansa. Last time na nakausap mo siya, gusto lang niya copper, gusto lang niya onting products lang kasi namamahalan siya sa shipping. So ikaw, syempre gusto mo ding tulungan yung tao. You can offer 15% discount sa shipping. O kaya naman, pag VIP package yung kukunin niya, mas maganda free shipping mo na siya. 'Di ba? Kasi ano lang naman yung ano lang naman yung over 15,000 na shipping kung ang tao naman malawak yung connections. Don't focus on short-term income. Kasi malay mo yung taong yan pwede palang magpasabog ng grupo mo nagtitipid ka doon sa although ikaw gusto mong kumita, pero mentors, sa panahon po ngayon, padiskartihan na po kung paano mapapajade yung kliyente. 'Di ba? Kasi pag malaking market, yun ang gusto nila. Yung free muna, meron munang ganito para makita nila na kung gaano kakaano sa... Siyempre, wag mo namang ibigay lahat ng clients niya. Sasabihin mo, lahat yun i-free shipping mo na, kawawa ka naman doon. 'Di ba? Siya lang for the beginning. Pero the next time, hindi na siya free shipping. Ano pa? Ano pa ang mga additional offer mo? Bigyan mo ng tarpaulin. 'Di ba? Bigyan mo siya ng additional products. 'Di ba? Lalo na po ngayon, pwede kang mag-upsell ng packages, yung family package. 'Di ba? So maraming pwedeng gawing way. Paano ma-upsell yung kliyente mo? Ito pa, meron kaming ginagawa. Budol. Ayan, hindi po to si Harleen Budol Ayan. So meron kaming tinatawag na budol closing. So ang ginagawa namin, pinagtutulong-tulungan namin. Hindi yung bugbog pinagtutulong-tulungan namin yung kliyente na alam namin capable siya for Jade package. Yung mga downlines namin na nag-Jade package, pinapashare namin kahit wala pa silang resulta or hindi pa sila nakapagpa-join. Bakit? Malaking factor na makita ng kliyente mo na merong nagtiwala sa'yo sa ganun kalaking halaga. That is budol closing upselling. Ipakilala mo siya sa mga taong nag-Jade package. Kasi malay mo, lumawak yung mind niya. Ganun pala kaganda yung Jade. Kaya pala talaga in demand yung package na yun at saka naging VIP siya. Ako po, minsan po may mga ginagawa na po ako dito na VIP because pag kumuha po kayo ng business package na VIP, ikaw po yung isa sa mga magiging priority po namin since business package po yung kinuha mo. Ipa-feel mo sa kanya na importante siya para ma-upsell mo. O kaya naman, nagbayad na siya ng 5, 6, or 6,000, dun po papasok yung ibubudol mo na siya. Tapos i-count mo kung kaya mo siyang kwentahan, ano ba ang mawawala sa'yo pag ito ng ganito mo. Pag pinasok na natin yung copper package mo, ito yung sayang. Pag pinasok na natin, in-encode natin yung account mo, pag nag-change yung mind mo, ito yung mawawala po sa inyo. At ito ulit yung idadagdag mo. So, ibig sabihin, gumagastos lang po tayo. Kaya nyo naman papala ng Jade, bakit pinapatagal pa po natin? Diretso na po tayo doon. Sayang din po yung $50 na free. Okay? So, ganun po kami mag-upsell. 'Di ba?
Meron din pong isa, tambayan mo. Kwentuhan mo. 'Di ba? Doon lang naman talaga eh. Alam ko yung iba na nandito right now, na-inspire lang kayo, nakwentuhan lang kayo, inupuan lang. Ibang upo, baka yung iba iniisip ibang upo inupuan kayo ng taong nagpa-join sa inyo. Ibig sabihin, binigyan niya kayo ng oras. Kaya kayo nakapagpa-join. Okay? So next tayo. Guides on how to upsell package to clients. Okay, number 1. Send a video presentation to client. Requires them to watch a 20 to 30 minutes video preparation for them to understand more our business. It provides flexibility for the client to view the presentation at their convenience, which can lead to be better understanding and retention of information. After watching, it's time to call the client for upselling package. Minsan po kasi hindi rin po nila naiintindihan pag ikaw nag-present. Aminado ako dyan. Kasi ikaw, kung ikaw din po, siguro meron dito, no? Kung ikaw, aminado ka din ba? Kasi minsan hindi rin nila naiintindihan. Mas nagigets nila yung manonood sila sa YouTube. Lalo na yung mga ano na agad talaga sa digital world. 'Di ba? So meron din pong ganun. Mas naiintindihan nila. And after that, tawagan mo na siya. 'Di ba? Para ma-upsell mo siya. Okay? So next. Balik. So number 2, make a simple and precise presentation for them to understand quickly. 'Di ba? So ang tao minsan, lalo na pag negosyante, ayaw ng paligoy-ligoy, ayaw ng daming kanto. Gusto niya straightforward. 'Di ba? Meron pang kaming nakakausap na magkano ba ang business package? O ito na, bayad na agad. 'Di ba? Kasi negosyo yung pinasok. Kung hindi yan negosyante, maguguluhan din yan. Ano daw sabi? Precise. Clear. 'Di ba? Dapat sobrang clear ng presentation. Okay, so number 4 na agad, walang number 3. Identify client's pain points. Anong problema niya? Empathize. Ayan, makikipag-empathy ka sa kanya. And resolve by enduring your product service as a solution to his or her problem. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi dapat binibigyan ng problema ang kliyente. Bibigyan mo siya ng solusyon doon sa problema na meron siya. Tama? So pag sinabi ng kliyente, wala akong pera, ano ba ang isasagot? Ay, alam mo ba, tita, ganyan din po ako noon. Wala din po akong pera. Tapos na-found out ko, halos karamihan dito, tita, tito, nag-join din pero walang pera nung una. Same din sila ng ginawa ko. Kaya alam ko, tita, kaya mo din siyang gawin. Ginawan ko lang din siya ng paraan. 'Di ba? Ipa-feel mo sa kanya na yung dating situation, yung situation niya ngayon, nandun ka sa dating situation mo. Para maintindihan niya kung paano ka nag-start. Imposible namang hindi magkakandara pa yan na mahiraman or mangutang kung kahit saan-saan. 'Di ba? Para makapag-start. Okay? Building rapport. Keep asking question. 'Di ba? So, kailangan ikaw din yung mag-drive ng conversation. Ask some questions. 'Di ba? Hoy tita, nagustuhan mo naman yung negosyo, 'di ba? Anong package po yung balak mong simulan? If ever po ba mag-start ka today, ano po ang mode of payment mo? Assumptive closing 'yon. 'Di ba? Alamin mo na agad kasi minsan yun pala ang kulang. Dapat i-claim mo na mapapa-join mo yung tao. 'Di ba? Ask mo, lagi kang magtatanong ng question. Kung if ever po ba, tita, kukunin mo na yung product, sino po ba yung mga iinom? O pag sinabing tita, tito, ito mga kamag-anak, bagsak mo na ngayon. Di ba tita, sabi mo kanina nahihirapan kang i-dispose ang products? Ito na po yung sagot. Ang dami po nating kakilala kamag-anak. Pwede po natin silang unahin, try nating ofera ng negosyo
or ofera ng business or kaya ng products. Try natin ibentahan muna sila kasi pag naging effective yun, pwede mo din silang maging member. 'Di ba? Nabigyan ng solution o hindi? Nabigyan. Kasi syempre, nag-iisip din yan sila. Anong solution ang pwede mong maibigay sa kanila? Keep on asking guys, no? Mentors. Kasi ang mga questions, may right questions din naman po. Eh wag mo naman pong tanong ng tanong, tita ilan na po ang asawa nyo? Eh di na-offend yan, sinuntok ka. 'Di ba? Eh na-offend, blinak ka. 'Di ba? Meron nga akong experience eh. Tita, ano po ba ang work mo? Hindi ko nalagyan ng if you don't mind. Alam mo ang sagot sa akin, wag na nating pag-usapan yung trabaho ko. Ang usapan dito yung barley, oh. Ay, okay po, tita, pasensya na po. 'Di ba? Dapat ano din po tayo, careful po tayo sa mga questions na binibigay po natin sa kliyente po natin. 'Di ba? So, minsan kasi nakakalimutan natin dugtungan. Kasi pag didugtungan ko pala yun, and if you don't mind, at least magiging comfort siya na, at least nahiya pa rin siya sa akin kaya tinanong niya sa akin kung anong work ko. 'Di ba? So keep on asking questions kasi yung iba diyan, minsan nakakapag-deliberate sila pag alam mo yung paunti-unti mo silang kinikilala. 'Di ba? Ako kasi nung lalo na dati no, which is ganoon talaga ako kahit hindi ko kakilala. Tita, hello tita, amazing morning. 'Di ba? Pag nag-follow up ako, tita, amazing morning, sisigaw pa ako niyan para mawindang siya, 'di ba? Ano ba tong batang to? Bakit ano? Hindi naman ko kakilala. Tapos nagaganito, ganito. 'Di ba? So at the same time, matutuwa siya sa'yo na mai-enjoy siyang kausap ka. 'Di ba? Minsan kasi may mga ganong tao, ayaw nila ng boring kausap. 'Di ba? Meron ba kayong experience na nakapag-inquire na siya na sobrang dami, pero ikaw yung tao na eager kang kausapin siya at nakakapag-video call ka dahil sa pakikipag-usap mo? Kasi may mga ganun ako, parang sinasabi nila, mas comfortable ako sa'yo, mas gumagaan yung loob ko pag ikaw yung kausap ko. Ibig sabihin po noon, destiny po siya na mapunta siya sa'yo. Binigay siya ni Lord. May ganun eh, kasi meron, di ba, syempre, ngayon ang dami na nag-a-ads. Di ba, nagugulat ka? Meron ng, ay, magkano po yung 5.6? Ikaw naman tong gigil sa Give Me 5, offer ka ng offer ng 16.8, eh biglang, ay, bakit si Jerby? Bakit si Aljon? 'Di ba? Kami kasi naglalabanan kami sa ganun eh. Ang dami namin ganun. 'Di ba? Nagtanong na ako kayo na may ganito siya, may ganyan. Eh, ikaw bakit 16.8? Eh, ako gigil ako mag-give me 5 eh. Hindi ko ino-offer yung 5.6. 'Di ba? So, kailangan mo din talagang anuhin yung kliyente mo. Bigyan mo siya ng right. Kumbaga, ilalagay mo siya sa aquarium na puno ng isda. Tapos ikaw yung seaweeds. 'Di ba? Aliwin mo si tita. 'Di ba? Ganun. Bigyan mo siya ng ano para comfortable siya sa iyo. 'Di ba? So next tayo, mentors. Parang kanina to. Ayan. Ito no. Number 6, highlight value. Clearly communicate the benefits of upgrading or adding to their existing package. Focus on how the additional features or services address their specific needs and add value to their investment. 'Di ba? So, minsan hindi nila naiintindihan kung bakit mo sila pinapa-upgrade. 'Di ba? So, kailangan makita nila yung benefit. 'Di ba? Kasi importante na malaman nila bakit ako mag-a-add ng additional. 'Di ba? Ano yung kayang ibigay? Ano yung mangyayari sa kanila? Kumbaga, ipapa-vision out mo sa kanya na pag nag-upgrade ka, nag-upsell ka ng product mo, package mo, tita, ito yung benefit mo, ito yung magiging part mo, ito yung makukuha mo, ito yung hindi masasayang sa'yo. 'Di ba? Kailangan ma-explain mo yan ng maayos. 'Di ba? Kasi mahirap pag hindi niya naintindihan. Kasi pag hindi yan nagka-income, lalo na sa Jade package, pag hindi pa rin siya nakapag-mover, sisisihin ka niyan. Ang hirap naman pala magpa-move dito sa Jade, bakit mo pa ako pina-upgrade? 'Di ba? May ganun. Ang hirap naman pala nito.
Hindi ako makapag-close ng deal ng mas mataas. Yung mga kumari ko, kumpare ko, kaya lang nila 5-6. 'Di ba? So, kailangan mabigyan mo siya ng specific na kailangan niya para at least no, mabigyan mo siya ng fulfillment kung bakit siya mag-upsell ng package niya. Or kaya naman mag-upgrade, mag-additional. Okay? So, number 7, personalize recommendations. Tailor your upsell recommendations based on their client individual situation. Offer solutions that align closely with their goals and priorities. Okay? So dito, mentors, kailangan mo maintindihan yung situation ng kliyente na meron ka. Kung example naman, etong taong to maraming koneksyon, okay? Merong tao na maraming koneksyon, hindi lang niya alam. So, ikaw po, ano mo pa, palawakin mo pa yung mindset niya na tita, ito yung kayang ibigay ng market mo, ito yung market mo na pwede nating, kumbaga, pagalawin, o kaya naman tita, pwede nating in the long run na magkakaroon ka ng ganitong pay-ins. 'Di ba? So, bibigyan mo talaga siya ng ng vision na pag na ganito ka, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Okay? So, minsan kasi may mga kliyente na hindi sila confident na malawak yung connections nila. Meron din namang hindi nila alam na ito pala ay pwedeng, alam mo yun, lalaki pala ang network niya. In short, pagalawin mo yung network ni tita. Okay? So, hindi nila yun, hindi nila naiisip yun. Sige, next tayo. Ayan, ito no. Always use the word, I will help you. Tutulungan. Yan po yung dapat nating laging sinasabi. Kasi kaya po hindi sila nag-a-add or nag-a-upsell ng package po nila kasi baka akala nila sila lang yung gagawa ng negosyo na meron siya. You always have to use this, but you don't have to over-promise. 'Di ba? Ito yung minsan talagang marami akong ganito eh. Sa downline ko din merong ganyan. Tita, pag nag-upsell ka ng products, bebenta natin siya within 1 month. Si tita hoping. 1 month na. 10 box pa rin yung nabebenta. Patay ka. Sabi mo, Aljun, mabebenta natin to lahat. Bakit ngayon nakastock lang sa bahay? 'Di ba? May mga ganun. Kaya wag kang mag-overpromise. Okay? But then you always have to let them feel like they don't have to do it alone. Ito yung importante talaga no na tita, pag nag-upsell ka, may products ka na, magkakaroon ka din ng support system. Etong support system na to tita, pwedeng tumulong po sa inyo mas mapalawak yung understanding mo in terms of pagbibuild ng team mo o pagbebenta ng products na meron ka. Ito din po yung team na to, yung tutulong sa'yo along the way, step by step, kung paano po natin makuha agad yung 300,000 bonus mo. Okay, ganun lang naman po kasimple. Huwag na po nating paligoy-ligoyin pa. Okay, number 9, building trust. Make them feel that you can put your trust on me. Tita, pwede mo akong pagkatiwalaan. Kasi ito na po yung mga natulungan ko. Tita, bigyan mo po ako ng chance. Bigyan mo ako ng na mapagkatiwalaan po ako. Kasi bibigay ko yung 100% ko. Ako po, ito sa sinasabi ko, no? Ituturo ko po sa iyo yung mga natutunan ko dito sa negosyo. Para ma-feel niya na genuine ka na pwede naturuan mo siya. Siyempre, baka naman kasi sinabi mo lang yan kasi nag-uusap kayo ngayon, ipakita mo din sa kanya along the way. Kasi mahirap naman, pinag-invest natin siya tapos hindi pala natin matutulungan. Okay? Number 10. Testimonies result. Ayan, show them result that make them feel motivated. Huwag puro kwento kasi mahirap kapag you're making their mind stress. Kapag puro kwento, puro imagination lang din.
dapat realistic. Maganda yung may visible ka rin na pinapakita na result. Wag lang puro imagination. Siyempre, dalhin mo din si tita sa office para yung mga nakikita niya, totoo. At saka, minsan, yung mga kinikwento, dapat ipakilala mo. Ay lang, tita, itong taong to, ano to, ilang taon na tong nurse. Pero nung nag-I am worldwide siya, natulungan siya nito. Tita, itong taong to, dating call center. Ito, dating ano, di ba? Para makaka-relate. Tapos, mahirap kasi pag puro kwento lang talaga. Although nakakatulong, pero guys, no, mai-stress siya kung sobrang dami mong kwento. Pag madami nga pong knowledge, nabubugbog yung utak natin eh. Hindi na natin na-absorb lahat. Same din po siya. So, kumbaga, in moderation, yung pagkikwento. 'Di ba? So, yung mga results, importante na mabakita mo, yung mga testimonies na para magkaroon siya ng pag-asa or ma-motivate siya na ibenta talaga yung produkto. And at syempre, at the same time, siya mismo. Dapat i-push mo na makapag-use talaga siya ng product na meron tayo. Okay? Ito, no? Story sells. Tell your story. Ayan, kung ikaw po, no, pakilala mo din yung sarili mo. Kung bakit ka nag-join. If wala ka pa talaga actual experience or result, tell somebody else story and result. Madami naman pwede nating ikwento eh. Madami sa team natin na talaga namang hindi po basta-basta yung mga nangyari po sa kanila doing the business. Edify them. 'Di ba? Talagang ito po, no, dito po natin ma-test kung paano ka mag-edify ng mga mentors. Remember, edification is the key. 'Di ba? So doon pa lang po, no, nabibigyan na natin sila ng pag-asa or kaya nabibigyan na sila ng vision na mangyayari din sa kanila. Pwede mo gamitin result and story ng iba para makabenta. Okay? Ito, no? So, what's in it for me? Compute total ROI. Comparison of value to total expenses. Your client can feel if you're after the money only or you want to help them. Ayan. So, importante na mabalik mo agad yung nilabas niyang pera. Importante na mahe-help mo siya na mabenta yung products niya. 'Di ba? Kasi umaasa yan eh. Kaya ako mag-upsell kasi nakita ko na ganito. 'Di ba? Tapos, syempre, para mapakita mo din sa kanya na hindi lang pera yung habol mo or income yung habol mo sa kanya. Dwarfing. Ayan. Comparing packages and showing the difference between packages. Okay, mag-start ka sa mas mataas na package bago mo ibaba yung package. Tapos, pwede mo namang siraan yung ibang package na ito tita, maliit lang yung kayang kitain dito. Kung apat yung kaibigan mo na kaya palang mag-VIP, mas maganda mag-VIP ka na. Sayang naman, yung mga kliyente mo po, pag pinakausap mo yan sa akin, sigurado akong kaya din po nilang magkumuha ng mas malaking package. 'Di ba? Dwarfing. 'Di ba? Mag-start. Minsan kasi, magugulat sila. 'Di ba? Pero at least pag sa dwarfing, unahin mo na agad yung malaki. Para pag dumating sa maliit, naliliitan sila sa income. 'Di ba? So una pa lang, nalaman na agad nila, malaki pala ang income dito. Maliit lang pala ang silver. O, dito na ako sa jade. Okay? Iko-compare mo din kung ano yung kayang kitain nito. Magkano ang commission pa lang, ang layo na. 'Di ba? So dapat alam mo din yung part na yon. Importance of positioning. Tell them story about positioning is important. First, sa family nila. So dito po papasok yung tinatawag po nating family package. Example, ito po si wala siyang production, pero dahil sa maayos na position, kumikita pa rin siya. Best example, Mentor Jet Montero or kaya yung downline ko si Mentor Michelle Abe. Kasi kumuha din siya ng family package. Isipin mo, 15 katao, 15 jades, yung kinuha niya, puro kamag-anak niya. And ngayon, nagbe-benefit na yung karamihan doon sa mga napajoin niya. Okay? The power of 4x4, just for you. Your income may vary depending on your package.
So dito papasok po na same effort pero magkaiba yung income. Same packages, different income. 'Di ba? Magkaibang packages, magkakaibang income sila. Gold to jade. 'Di ba? So mabilis lang po yan i-explain. O tita, nag-invite ka lang din naman ng 4. Eh 4 lang yung kailangan sa just for you. Eh nakapag-invite ka ng 4, example tita, gold ka. Paano pag naka-invite ka ng 4 na jade? Kung dahil hindi ka jade, 300,000 sana yon, gold ka lang, 60,000 lang makukuha mo. Ilan po sa tingin mo tita ang tapon? May tapon na agad na 240,000, 'di ba? So, pakita mo kumbaga dikdikin mo siya na ito yung mawawala pag ito lang yung package mo. Yan, so the power of 2, ito po yung explanation ko po sa inyo kanina, na same effort pero magkaiba yung income. Power of 4x4. 'Di ba? So same lang din naman. Mas pinapatagal mo pa, mas lumiit pa yung income mo. Okay? Okay, wait lang. Bumalik. So, create urgency, offer limited time, promotions or discounts to incentivize clients to act quickly. Emphasize the benefits of taking advantage of the offer now rather than later. Ayan, so alam niyo na to, no? Na bakit kailangan mag-join ASAP? Bakit ngayon na, hindi bukas or hindi next month? Provide social proof, share success stories and testimonials from other clients who have benefit from similar upgrades. Social proof can help build trust and confidence in the upsell proposition. 'Di ba? So yung mga taong nagkapag-upgrade, kumuha ng ganito, pakita mo. So mas maganda at ang tao kasi to see is to believe. So kung ano yung nakikita nila, talagang i-goal nila or kaya gusto din nilang makuha. Closing. Important part of closing a deal is really more on realization. More on kwentuhan, iparealize mo sa kanya yung buhay na mahirap, lalo na pag empleyado. Be genuine. Client can smell if you're closing for the profit or for care. Smell ha, hindi yung amoy mo. Mabilis pong makakita or makafeel yung tao na pag alam nilang gusto mo lang silang pa-joinin ASAP. Okay, 20 na tayo. Repetition is the key. Repeat the package that you want your client to choose. Kung ano lagi binabanggit na package, yun ang kukunin ng kliyente mo. Dapat iulit-ulit mo talaga yung Jade package. Ito talaga ang pinakamaganda dahil ang Jade po, ito yung makukuha mo. Alam mo ba dahil sa Jade na to, ito na yung kinita ng mga taong to. Alam mo ba dahil sa Jade, maganda, may 50% na, may 50 plus boxes ka nang makukuha, may 300,000 ka pa. Ito yung sobrang ganda, yung pinaka magandang package natin, yung Jade package. Ulit-ulitin mo talaga para magsawa siya. Okay? So follow up. If the client doesn't immediately accept the upsell offer, follow up with additional information or incentives to encourage them to reconsider. Persistence can sometimes lead to a successful upsell opportunity. 'Di ba? So follow up again, paulit-ulit po nating sinasabi, importante yung follow up. May mga additional ka, kung kaya mo magpa-incentive ng sarili mo, gawin mo. Okay? Monitor and adjust. Continuously monitor the effectiveness of your upselling strategies and adjust them as needed based on client feedback and market trends. 'Di ba? Ang daming pwede mong ngayon, no? So imo-monitor mo talaga kung kinakailangan, friend, kailangan everyday ka good morning, amazing morning, kumusta ka na tita, kumain ka na. Tita, ito po yung bago nating promos, ito po yung bagong update ng ating company. Ito po, no, best example, gumawa ka ng GC. 'Di ba, mga aspiring members. Doon mo ilalagay lahat ng mga taong nag-invite o mga kliyente po na nakausap mo na. Be flexible and adaptive in your approach to maximize success. 'Di ba? So dapat yung mga mga approaches mo dapat flexible ka din. Okay?
Practice. Luck is when preparation meets opportunity. Practice to any client para pag dumating ang right client sa'yo, prepared ka at hindi siya mawawala. Remember, if you will not practice, you will be lead for your team. Kung anong package ang naku-close mo, hanggang doon na lang sila magle-level up. Again, no, practicein po natin to. Practicein po natin na maging ano po sa pag-represent kasi syempre tayo yung tinitingnan ng mga downlines natin. So kung ano lang yung nako-close mo ngayon, yung mga downlines mo din, ganun din yung mako-close lang nila. So kailangan ikaw po yung magiging example po nila. Dress like a CEO. People quickly judge and you only have 3 seconds to get their yes. Whether it's a video call or in person, remember to ask yourself in the mirror, if you were the salesperson, would you buy from yourself? Diba? So, syempre tingnan mo, ikaw makakakita niyan, ikaw makaka-judge niyan. Diba? So, maganda makikita mo na agad yung sarili mo. Diba? I-check mo, ito ba, pag ganito ba ang mukha ko, hindi maayos yung hair ko, buhaghag, hindi ako nakakilay, hindi magiging interesado yung kausap mo. Dress like a CEO. Ano ba ang mga dinadamit ng mga CEO? Very articulate, very professional, very clean, very mabango sila tingnan. Ha? So buy a heavy pen. For personal talks, psychology says the more na mas mabigat at maganda ang ballpen, mas nakakabenta. Nako, baka yung ballpen mo nagsusuka na. 'Di ba? Palitan mo na 'yan. 'Di ba? Yung mga ballpens nila Mentor Patsy, Mentor Pitch, Mentor Teen, talagang pag hinawakan mo mabigat, 'di ba? So doon pa lang. Tapos syempre yung paghawak ng ballpen. Baka naman ang hawak mo hindi pa rin updated sa mga CEO hawak ng pen, 'di ba? Baka yung ballpen mo may may nakalagay pang silver sa ilalim. Nilagyan mo lang para gumuhit, 'di ba? O kaya naman sira-sira yung puno, yung yung sulatan, 'di ba? So, invest ka sa mga ganong bagay. Okay? Okay. Ayan. So, malapit na po tayong matapos. Conviction, ayan, importante po ito. Yan ang sales power mo. Pag ikaw mismo kumbinsido at baliw na baliw sa product mo, kahit hindi ka magaling, mafe-feel ng client ang energy mo. Same din with upsell. Agree ba kayo? Paano pag nag-present ka? Ito po yung barley. Alam mo po, ito po yung kayang gawin ng barley sa katawan natin. O, sa tingin mo, maging interesado yung kliyente mo? Alam nyo po, yung barley po, nakaka-energize. Mukha ka bang energetic? Wala na, laglag ka na agad. Magne-next na agad yung kliyente mo. Ang barley po, ito po yung natin. Kaya po ay naku, day. Diba? So, kailangan mong ma-practice yung energy. Pansin nyo alam nyo kung sinong pinakamagaling sa energy dito, si Mentor Patsy nyo. 'Di ba? Kailangan magaya mo yung energy niya. Si Mentor Marlo din. Grabe yung energy nito pag nag-hosting, no? So kailangan makuha mo, ma-absorb mo yung energy. Huwag naman yung mawalan siya ng enerhiya. 'Di ba? Kailangan magkaroon ka din ng sarili mong energy. 'Di ba? Fake it until you make it. Imagine yourself as a rich person. 'Di ba? Ano yung kwento ni Pres? Sabi ng papa niya, you have to dress like a rich, talk like a rich, and you will be rich. Diba? So kahit Bisaya yon, conviction yon, diba? So, i-feel mo na mayaman ka. Pag nasa I Am Worldwide ka, lahat ng members mayayaman. Tandaan mo yan. So pag alam mong nasa I Am Worldwide ka, isa ka sa may ikaw ang isa sa next na pinakamayaman. Ayan, sino po dito yung naniniwala na yayaman sa I Am Worldwide? Paki-type ako. Ayan, mga tulog na ata sila. 'Di ba?
Sino dito yung gusto magkaroon ng sports car? Sino dito yung naniniwalang siya yung magiging next millionaire? Patay. Yan, grabe no? Excited ako. Okay? How do rich people act, talk, and walk? Act like that. Sabi dito. Paano ba gumalaw yung mga mayayaman? Regardless of your resources, project as if you were already made it in life. In regards with upselling, di mo mapupush client pag hindi nila feel na matutulungan mo sila. Tama, di ba? Eh, pag nakita ng client mo, ano ba ito? Matutulungan ba kaya ako nito? Ni pag-ayos ng buhok niya, hindi niya maayos. Yung kilay niya tabingi, yung kilay niya may ano, may leave one space. Feeling mo, ma-feel nila, matutulungan mo sila. Di ba hindi? Ganun kasi yun. Kasi ang tao to see is to believe kung ano nakikita nila, judge at judge ka nila. So kailangan, pag alis mo pa lang ng bahay, paglabas mo pa lang ng kondo nyo or saan ka man nakatira, alam mo na sobrang ganda mo, sobrang linis ng buhok mo, sobrang ganda ng kilay mo. Kung kaya mo mag-lipstick ng red, mag-lipstick ka para plakado ka. Kung dating hindi ka marunong maglagay ng foundation, aralin mo. Kailangan yung pisngi mo parang binabato ka ng kamatis. Para pagdating mo sa venue, may blush on ka pa. 'Di ba? Kung nagko-commute ka right now, kailangan yun ang gawin mo. Lalo na pag mga ano po yung mga kliyente na meron ka. Take note, remember, the key to successful upselling is to focus on providing value and addressing the specific needs of each client. By understanding the requirements and offering personalized solutions, you can effectively increase sales and enhance client satisfaction. Diba? Naintindihan po ba natin? Diba? So nakadepende kung paano natin ina-address yung pag-a-upsell at anong value yung pwede mo at understanding nila. 'Di ba? So, offer mo yung mga bagay na pwedeng makapag-change ng mind sila to upgrade their packages. Ayan. So, that would be all. Tapos na po tayo sa ating ating presentation. Hopefully po may na-impart po ako sa ating 19,000 viewers this evening. And hopefully this is not the second time na makapag-share ako ng knowledge dito po sa community po ng Team Abundance. Ayan, si Mentor Sina, no, nakakatuwa kasi grabe, from the beginning until the end, naka-open ng cam. I hope natuto po kayo sa akin kahit po Bisaya po yung English ko. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Back to our host. Ayun, maraming salamat po, Mentor Aljun. Mentor Wardy, bigyan naman po natin ng instructions ang ating mga mag-ibigay ng mga yung mga mentees and also the participants dahil po hindi po sila nawala from the beginning up to the end. Mentor Wardy. Ayan, maraming salamat kay Mentor Alchun dahil nag-effort siya, binigay niya yung time sa atin para maturuan tayo ngayong gabi. So mga mentors, magpasalamat naman tayo kay Mentor Alchun. Type sa ating chat box. Kayo po namin, lahat po ng naintindihan dito na mag-chat po ng thank you, Mentor Alchun. So dahil talaga naman po, kasi napaka-value, valuable na kanyang pinigay na. Kaya, kapag-ibig natin ang thank you, Mentor. And then, let's say, Mentor Alchun, para sa katuhan ng Mentor Alchun. Picture tayo, mentors. B-sign.
1, 2, 3, smile. Tapos na. Thank you, Mentor Aljun. Thank you guys. Thank you so much. Thank you po. God Thank you, bless Mentor everyone. Aljun. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you po. So Wardy, isunod na po natin yung ating isa pa sa pinaka-substance ng ating training ang ma'am. Ano po ba ang dapat nilang ibigay na information at Yes. at anong dapat nilang i-share, Mentor Wardy? Yes. So, mag-start na tayong mag-ma'am. Siyempre, una, pakilala muna ang ating sarili, ang ating background, and then kung ano yung mga learnings natin kay Mentor Aljun ngayong gabi. So, siguro, start na natin. Ako muna. I'm Mentor Wally Salvador from Pangasinan. Yung learnings ko kanina about sa closing the deal, actually, madami. Kasi sobrang ganda yung training ni Mentor Aljun, ano? Pero importante na ma-build up yung company, yung values ng company, at saka yung product na ino-offer natin. Actually, marami akong na-encounter pagka nag-invite ako. And marami akong tips na nakuha kay Mentor Aljun kanina. Parang yung sinabi niya na yung present a solution, sabi niya ganon, no? Minsan may mga talagang client tayo na nagsasabi na wala akong pera pa ngayon. Tapos tinatanong din nila kung ano ba yung kaibahan ng barley sa barley na kasi marami nang naglalabasan. Dapat maibigay natin yung solusyon kung ano yung edge ng barley sa other product. So yun lang. Ikaw naman, Mentor Marlo, bago sila. Okay, maraming salamat, Mentor Wardy, no? So, ako naman po si Marlo Dictan, amazing morning. Ako po ay 48 years old. Ako po ay endangered species. At ang background ko naman, ako ay isang nurse. I am a midwife and a licensed professional teacher. Actually, ang dami kong natutunan kay Mentor Aljun. So, paulit-ulit yung sinasabi po niyang value. Bakit value? Kasi nag-ano po yun, nag-uumpisa po siya sa building rapport. Nakikita niyo kung paano niya binagsak yung presentation, mga mentors. It's the way he tells the story. Yung parang hindi masyadong mabigat. So, magaan lang po yung dating po niya. In such a way that you make your client, your prospect, na maging comfortable. Kasi once the client is comfortable, and then the trust builds up. Okay, pag nagbe-build up yung trust, eventually, nagkakaroon ka rin ng, alam mo yon, you could measure as well kung yung kausap mo ay is capable of answering question that you think you are confident asking. And then nagkakaroon din po ng help. I mean, in that aspect, nag-offer ka na ng help, and then you are offering yourself as well. So dito, napaka-importante na build up po natin yung ating sarili na hindi lang tayo after sa sale. After all, we are on the business of finding people, building the right people. So, importante po yun. So, kwentuhan lang and then everything follows. Pero yung kwento, dapat may pattern. Okay. I hope I'm getting myself clear. And since Mentor Warley, sino na po yung next po natin, Mentor Warley? Isunod naman natin, let's hear from Mentor Chamel. Unmute ka naman. Hello, amazing morning. Ayun, hello, amazing morning po sa lahat. My name is Shemel Salsas, HRM by profession and a mom of two. Natutunan ko kanina kasi ang dami ng galing nung ano niya, ang galing nung flow, and it's a proof lang na this business is a relationship business, and if hindi mo kayang ilagay yung sarili mo doon sa shoes ng tao, hindi mo mapapasa ng maayos kung paano niya dapat makukuha yung value
of money nung ilalabas yung pera dito sa negosyo. And yung mga techniques na yun, ano na lang yun, depende sa tao eh. Kaya parang pag alam mo yung DISC, of personality of every people, mas madali siya, maiba to. And yun, so ang sarap nung ganun na parang sabihin sa'yo nung client na, ang gaan ng loob ko sa'yo. So yung sarap ng feeling ng ganun. Sabihin, the trust has been, yung na-establish mo na. So yun lang, my name is Shama Sasas and I'm worldwide. Okay, thank you, Mentor Shamel. Sinong sunod natin, Mentor Marlo? Ito, gusto kong pakinggan naman ang isa sa pinakamasipag po nating mentor all the way from Italy. Mentor Sena, unmute ka na. Hello everyone, amazing morning. Long time, 2 weeks. Nawala ako. Mabisi ako dito sa isang seaman. So anyway, I'm Mentor Sena from Italy. 35 years na ako dito. So ang takeaway ko, confident. Kailangan talagang maging confident tayo para mas madali nating paliwanag sa ating mga prospects ang ating yung hope, business at saka yung ating products. And then yung mga objections, kasi kung confident ka, may alam ka, mas madali mong masasagot yung mga objections. That's all. Thank you. Bye-bye. Yes, Mentor Warly, sino po ang iyong napupusuan na magsasalita naman po? Mentor Sina. Next, sunod naman natin si Mentor Elaine. Mag-unmute ka na. Amazing morning po sa lahat. I'm Eileen from Mindanao, Pagadian City. Yung learning po na nakuha ko, ang marami po, no? Kasi ang galing ng speaker natin at thanks to Mentor Aljun. Yung yung i-address mo yung client needs and provide the value. Then highlights din ang unique selling points and benefits. Kasi pag na-provide natin yung needs, umpisa pa lang, so magkaroon na ng trust yung client sa atin na parang makita tayo na ang ating confidence is yung bang ito to talaga kapani-paniwala. Kasi sa umpisa pa lang habang nag-ano tayo present, yung makikita yun sa itsura natin na anxious tayo. So yung client din natin magkaroon din ng doubts kung talaga bang talaga bang kikita tayo dito. So importante yun at saka yung pag-handle mo ng mga rejections. Kasi once na you are confident, yung rejections, easy lang yun to handle. Madali mo lang yung i-manage. Kasi meron ka ng knowledge sa sarili mo, meron kang dala-dala, marami kang bitbit. And then, doon naman sa upselling packages, yung mo-offer tayo sometimes ng free shipping. Parang yung nakakaano din sa ating client. Pero not all naman kasi depende naman din sa makukuha natin ng commission. Baka instead nakikita, lulugi pa. So, yun lang po. Thank you. Back to you. And thank you, Mentor Elaine. O sino ang susunod natin, Mentor Marlo, na napupusuan? Naku, lahat sila napupusuan ko. So, syempre, si Mentor Myra. Mentor Myra, mute ka na. Amazing morning, everyone. I'm Myra Lubitag. Ang naano ko lang dito sa kay Mentor Adjun is unang-una yung pag-closure sa clients at saka yung kung paano mo ipapaliwanag yung product. At saka yun, syempre, yung personal identification. At saka yung yung para hindi ako ma-reject. Kasi tsaka yung sa product pala kasi kahapon may nagtanong sa akin kung mayroon daw 30 sachet in one box. Nung sinabi kong wala, sabi niya, sige, wag na lang, sabi niya ganun. Sabi ko, kasi po yung product namin first class po, hindi po siya yung katulad ng ini-inspect. Pero alam ko na po yung tinatarget niyang product.
alam ko na yung tina-target niya. So, ayun. Tsaka, kung paano maging confident makipag-usap sa client. Paano ma-involve dito. Yun. Tsaka sana mas ma-improve pa ako. Kasi busy. Minsan nawawalan ako ng time. Yun lang po. I'm Meryl Labitag and I am all good. Nako, Mentor Warly, rejection daw. Sino pa po ang magsasalita tungkol sa mga rejection? Mentor Warly. Kaya nga, okay. Thank you, Mentor Myra. Isunod naman natin si Mentor Angelita. Mens, unmute na. Amazing morning to everyone. I'm Angelita Gutierrez Castillo, taga Batangas, 73 years old, nasa bahay lang at ginagawa ng part-time ang IAM. Maraming salamat kay Mentor Aljun sa kanyang learnings na binigay sa atin. Napakadami. Lalo na ang learning ko dun ang take away ko sa kanya, yung sa products. So, kailangang alamin natin kung ano ang gusto ng kliyente natin. Tapos yung building relationship, kailangan kilalanin natin muna sila. Makikong-communicate tayo sa kanya. Yung namang yung solution, siyempre, pasasabihin nga nila walang pera, di wag mo na lang dagdagan na ganito, kaya tulungan mo na lang siya at magbigay ka ng magandang idea para sa kliyente mo. Kung baga mag-user lang siya, hindi ipaliwanag mo na nakakaganda ito, nakakatulong sa kapwa natin. Kaya may sakit ka, nakakagaan ng loob mo at hindi man ito gamot, basta nakakatulong sa katawan natin, sa health natin. Yung handle objection, napakadami ng na-encounter ako sa mga ganyan na mga rejection. Madaming, hindi ko na lang sasabihin ng kung ano man pa yung post at kailangan humanda ang sarili mo sa mga ibinibigay na rejection ng mga tao sa iyo. So, doon naman sa guide ng upselling, naku, napakadami din. Kailangan din tayong mag-present nga naman ng video para maniwala yung kliyente sa iyo. At saka kung mag-present ka, simple lang, hindi mo hahaba-habaan pa ang iyong ipapaliwanag sa client mo. So, yun na lang, napakarami pa. Kung isa-isahin ko, baka mamaya pa ako matapos sa kadamihan. So, maraming salamat po sa inyo, Mentor Marlo and Sister Warlita, sa pagbibigay ng idea po sa natutunan ko kay Mentor Aljun. And ako, si Lita, I am worldwide. Thank you very much. Yan, thank you, Mentor Angelita. Isa sa mga pinakamasipag na downline ko si Ate Lita, kahit na 73 years old na siya. Sinong sunod natin, Mens? Marlo? Nako, agree ako, Mentor Warly, no? So, reserve mo na yan, Mentor Angelita, ikaw na ang next, okay? Na speaker ulit, di ba? Of course, bago natin tawagin ang ating mga nagwagwapuhang mga nasa GGS, i-check po muna natin si Mentor Faith. Mentor Faith, kaya po bang mag-unmute? Mentor Faith? So, mukhang busy si Mentor Faith pero nakikinig po siya, alam ko. So, si Mentor Marley. Mentor Marley, kaya po ba? So, hindi lang po muna ako ng camera. Amazing morning po sa lahat. I Sure am po, Marley Miss. Mabayag from Bacolod City, isang medical technologist sa isang government hospital. Ginagawa si I am part-time pero full at heart. Full-time by heart. So, yung take away ko ngayong gabi, yun yung nakatatak sa akin na talagang pag nag-ano tayo sa ating client, magbibuild talaga ng rapport before tayo arangka no sa ating mga pakay no. At dapat
wag nating i-ano na yung inaano natin sa kanila na pipirahan lang natin sila. Dapat i-ano natin sa kanila na mag help sa kanila with regards sa products at saka kung willing sila mag-build ng network or business, tutulungan din natin sila. And then yung sabi ni Mentor Aljon kanina, dapat mag-out of the box ka muna. Huwag na diretso-diretso yung pag-present mo sa client mo. Dapat magkwentuhan muna kayo hanggang ma-build nyo ang rapport sa isa't isa. Kasi minsan meron tayong mga client na cold market. So, hindi natin sila kilala. So, magiging warm market natin sila pag nag-build tayo ng rapport. So, yan lang po. I am Marlene Mabayag and I am worldwide. Yes, Thank you Mentor po. Warley, basahin lang po natin. May nagpapaliwanag po dito na mag-out na po siya. Go ahead, Mentor Shamel. And then, Mentor Warley, sino pa po ang ating mga magigiting na mga attendees ngayon? Tawagin na po yan. Okay, and next natin yung mga nasa GGS, sina Adrian, sina Prince at si B. James. Unmute na mga mens, mga masisipag na mga mentors. Ay, mga men. Yan. Tayo na men. Yan, so, hello po. Makain po kasi yung iba dyan kasi hindi po sila nakakain, kaya ako muna. Hello po mga men, ako po si V. James. Leonard Bigon lang. Ako po ay 16 years old and from Antipolo. Pero ngayon po ako po ay nasa San Juan City. So, actually, naka-attend na po ako. Or like, naririnig ko po dito kasi hindi ko po ginagamit yung cellphone ko. Pero narinig ko po yung last slides or yung pinaka-last part ni Mentor Aljon na kailangan natin maging excited. Kailangan natin maging baliw na baliw pag nag-closing tayo. Dahil, syempre, sino pa ba ang